Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Para sa episode natin ngayon, tatalakayin natin ang napakainit na balita, ang desisyon ng Japan na mag-deploy ng missile systems sa isang isla na mas malapit pa sa Taiwan kaysa sa mismong mainland Japan. At syempre, hindi natuwa ang China. Ito ang isa sa mga pinakamalinaw na senyales na hindi na nagpapasindak ang Japan sa mga banta at pressure mula Beijing. Pero bakit nagawa ito ng Japan? Ano ang epekto nito sa Taiwan Strait, sa China, at pati na rin sa Pilipinas? Yan ang pag-uusapan natin ng detalyado. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa mga nakalipas na buwan, tumindi ang tensyon sa East China Sea at Taiwan Strait. Nagpatuloy ang military activities ng China sa paligid ng Taiwan, kabilang ang pagpadala ng warplanes, surveillance drones, at missile tests. Natural lang na maraming bansa sa rehiyon ang nag-alala, lalo na ang Japan, na geographically ay napakalapit sa Taiwan. Para sa mga hindi masyadong familiar, ang isla ng Yonaguni, ang lokasyon kung saan ilalagay ng Japan ang bagong missile units, ay nasa humigit kumulang 110 kilometers lamang mula sa Taiwan. Isang napakalapit na distansya na kung magkakaroon ng conflict sa pagitan ng China at Taiwan, siguradong madadami ang Japan hindi lang politically, kundi militarily. Kaya hindi katakataka na ang Japanese government, sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ay nagpatupad ng mas matatag at mas agresibong depensa. Bakit nag-deploy ng missiles ang Japan? Ayon sa Japanese Ministry of Defense, ang deployment ng missiles malapit sa Taiwan ay bahagi ng kanilang long-term modernization program, na ang layunin ay pataasin ang deterrence capability ng bansa. Ibig sabihin, gusto ng Japan na maipakita sa kahit sinong gustong manakot o umatake na kaya nilang lumaban at kaya nilang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Sa madaling salita, huwag niyong gawin. Handa kami. Kasama sa bagong deployment ang surface-to-air missile batteries, mga sistema na design para pabagsakin ng aircraft, drones, at incoming missiles. May mga ulat din na posibleng maglatag sila ng anti-ship missiles na kayang mag-target ng naval vessels, isang napakahalagang defensive asset lalo na kung tumaas pa ang aktibidad ng Chinese Navy sa lugar. Hindi lang ito basta pagpapakita ng lakas. Ito ay strategic. Kung sakaling magkaroon ng conflict sa Taiwan, ang unang lugar na magiging vulnerable ay ang southwestern islands ng Japan, kabilang ang Yonaguni, Miyako, at Nansei Islands. Kaya naghahanda na sila ngayon pa lang. Hindi nagulat ang marami nang umalma ang China. Ayon sa Beijing, ang hakbang na ito ng Japan ay provocative, destabilizing, at extremely dangerous. Para sa China, ang ganitong klase ng military activity malapit sa Taiwan ay parang pag-alay ng Japan sa anumang hakbang na posibleng magpalakas sa Taiwan mismo. Inakusahan pa ng Chinese government ang Japan na muling nagbabalik sa militaristic ambitions nito. Isang linya ng propaganda na madalas nilang gamitin para ipakita na ang Japan ay nagiging agresibo at naghahanda para sa gyera. Pero ang Japan, may malinaw na sagot, ang kanilang ginagawa ay para lamang sa self-defense. Hindi nila balak magpasimula ng conflict, pero ayaw nilang maging vulnerable kung sakaling sumiklab ang tensyon sa Taiwan Strait. Kung babalikan natin ang nakaraang 5 taon, makikita natin ang malinaw na pagbabago sa pulisya ng Japan. Mula sa pagiging self-defense only, unti-unti itong nagiging mas proactive at mas willing magpakita ng military presence. Nagsimula ito dahil sa 3 dahilan. Lumolobong banta mula sa China. Kasama dito ang militarisasyon ng South China Sea, constant pressure sa Taiwan, at mga incursion sa East China Sea. Nuclear at missile threats ng North Korea. Ilang beses nang nahulog ang missile tests ng Pyongyang malapit sa Japan. Paglakas ng US-Japan alliance. Mas lalo pang naging solid ang partnership nila dahil sa shared concern sa China at North Korea. Sa kasalukuyan, ang Japan ay nag-i-invest ng bilyon-bilyon sa defense modernization, kabilang ang pagbili ng long-range missiles, pagdevelop ng kanilang sariling ships at fighters, at paglagay ng mas maraming base at missile systems malapit sa strategic choke points. Ano ang mensahe ng Japan sa China?
Ang malinaw na mensahe, hindi kami tatabi lang at manunood. Kung iisipin, parang sineset ng Japan ang red line nila. Kung ang China ay gagawa ng hakbang laban sa Taiwan, magiging bahagi ang Japan sa anumang magiging regional response. At mahalagang maintindihan ito ng China, dahil ang anumang engkwentro sa Taiwan Strait ay hindi magiging localized conflict lamang. Paano apektado ang Taiwan? Para sa Taiwan, malaking tulong ang ginagawa ng Japan. Bagamat hindi sila openly magdedeklara na Japan is supporting them militarily, malaki ang nakukuha nilang strategic advantage. Mas mahirap umatake ang China kung may nearby defensive systems ang Japan. Nagpapadala ito ng mensahe sa international community na hindi isolated ang Taiwan. Nagpapakita ito na ang posibleng conflict ay may regional implications, hindi lang China versus Taiwan. Ano ang implications nito sa Pilipinas? Ito ang mahalagang bahagi para sa atin. Dahil ang Pilipinas ay nasa lugar kung saan tumatama ang geopolitical shockwaves mula Taiwan at Japan. Una, magiging mas reliant ang Japan sa Pilipinas bilang partner lalo na sa defense cooperation. Marami ng ongoing projects tulad ng maritime radar systems, coast guard vessels, at security agreements. Pangalawa, kung magkakaroon ng conflict sa Taiwan, siguradong madadami ang Northern Luzon at ang Philippine airspace. Ang presence ng Japan ng missiles malapit sa Taiwan ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng escalation, pero pwede rin itong maging target kung sumiklab ang gyera. Pangatlo, mas lalakas ang pressure sa Pilipinas na pumili ng panig. At dahil sa EDCA at MDT natin sa US, alam natin kung saan tayo madalas pumunta. Sa madaling salita, ang Japan's missile deployment ay hindi lang isang balita para sa Tokyo at Beijing. Isa rin itong alarm bell para sa mga bansa tulad ng Pilipinas na nasa gitna ng Indo-Pacific power competition. Kung babalikan natin ang Japan noong pagkatapos ng World War II, ayaw na ayaw nila ng military expansion. Pero ngayong 2025, ibang-iba na ang Japan, mas alerto, mas defensive, at mas clear ang strategic objectives. At ang pinaka-napansin ng mundo ay ito, hindi na sila nagpapasindak sa China. Kung dati ay puro diplomatic statement at condemnation ang sagot nila, ngayon ay real action, military deployments, joint exercises, strategic alliances, at long-range defense capabilities. At dahil dito, napipilitan ang China na doblehin ang propaganda at diplomatic pressure. Pero sa ground reality, ang Japan ay nagtatayo ng tunay na depensa sa mga isla nila. Maraming analysts ang nagsasabing ito ay simula pa lamang ng mas malaking military buildup sa East China Sea. Posibleng sundan ito ng additional missile systems, strengthened US-Japan Joint Command, increased patrols near Taiwan, deployment ng anti-ship missile batteries sa ibang isla, naval presence malapit sa Miyako Strait. At kung patuloy ang tensyon, magiging isa ang Japan sa pinaka-critical na bansa sa magiging balangkas ng seguridad ng Asia-Pacific. Japan made it clear, hindi sila uurong. Hindi sila magpapasindak, at handa silang secure ang kanilang teritoryo at strategic interest sa harap ng lumalaking pressure mula China. Ang missile deployment sa Yonaguni Island ay hindi lang tactical move, ito ay symbolic. Simbolo ng pagbabago ng Japan at ang pagpasok nila sa mas assertive na role sa regional security. At para sa Pilipinas, malaking bagay ito sa broader picture ng Indo-Pacific tensions. Kapag gumalaw ang Japan, gumagalaw ang buong rehiyon. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto ninyo ng iba pang analysis tungkol sa Japan-China-Taiwan updates, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod nating episode.